Sa mga nagdaang kabanata ay sinabi ni Xiao Chen kay Tai Chuangsan na ang mind-splitting technique ay ang pinakakatangi-tanging kakayahan ng mahiwagang mapagkukunan. Oo, ang abilidad na ito ay katangi-tangi, ngunit maaari rin itong maging basura. Dagdag pa niya na ang tinatawag na mind-splitting ability ay talagang tungkol sa isang tao, na kayang hatiin ang kanyang isip ng hindi mabilang na bilang ng mga piraso, bawat piraso ng isip ay maaaring gumawa ng kanilang sariling personalidad. Itong mga piraso ng isip at personalidad, lahat sila ay kinokontrol ng isang bagay sa loob nito tulad ng isang makina, gayunpaman, mayroon pa rin silang sariling malayang pag-iisip, at mayroon ding mahusay na panatilihin ang mga paggalaw ng tagapagmana sa ibang mga puppet para hindi siya mahuli dahil maaari lang nilang mahawakan ang isa pang puppet ng mga alaala. Sa pagpapatuloy din ng kabanata ay nagpatuloy si Xiao Chen sa pagpapaliwanag na bukod pa rito, ang bawat puppet ay mayroon ding kakayahan na bumuo ng kanilang sariling mahiwagang mapagkukunan. Kinumpirma naman ito ni Tai Chuangsan na sabi pa nga niya na tama iyan, Xiao Chen, walang alinlangan na ikaw ang makakatulong sa akin. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na parang, ikaw at ang iyong mga puppet ay may ibang personalidad. Ipinaliwanag naman ni Tai Chuangsan na patungkol sa kanilang pagkatao, lahat ng iyon ay iniutos sa akin ng aking ama na ipasadya. Wala akong karapatang panghimasukan iyon. Naintindihan naman ni Xiao Chen ang ibig sabihin ni Tai Chuangsan kaya naman sinabi niya dito na ang mga bagay ay talagang nagiging mas kawili-wili ngayon. Ano ang gusto mo na pwede kong maitulong sa iyo? Agad naman na humarap si Tai Chuangsan kay Xiao Chen. At agad niyang sinabi na kung maari ay tulungan mo akong makaalis sa lugar na iyon. Nang marinig ni Xiao Chen ang pakiusap ni Tai Chuangsan ay agad niyang sinabi na bakit hindi ka nalang umalis mag-isa. Ipinaliwanag naman ni Tai Chuangsan na hindi ako makaalis doon, nasa ilalim ako ng house arrest hindi banggitin iyon, kahit na naaabala ako sa cultivation, gagawin din niya. Tinanong naman ni Xiao Chen na ano ang antas ng cultivation ng tatay mo. Sinabi naman ni Tai Chuangsan na ilang taon na ang nakalipas, naabot na niya ang rurok ng Russian realm, at ngayon, natatakot akong isang hakbang na lang siya para marating ang Emperor realm. Hindi sa tingin ko parang hindi, na ang ama ko ay hindi ay isang hayaan ang uri ng iba ng tao na malaman kung ano siya sa realm. Natatakot ako, na nasa Emperor realm na siya. Sinabi naman ni Xiao Chen na sa tingin mo, kaya kung talunin ang isang taong nasa antas na ng Emperor realm. Habang si Black naman ay dahan-dahan na bumababa at same time na nakikinig. Dagdag pa niya na gayunpaman kung ito ay ang Emperor Realm Warrior ng Xinwu Realm marahil ako ay may lakas upang labanan ang labanan, ngunit ngayon ay ganap na hindi ang oras para dito. Sinabi naman ni Tai Chuangsan na kahit anong uri ng tulong o tulong ang kailangan mo, tiyak na gagawin ko ang lahat sa aking makakaya para suportahan ka. Agad naman na sinabi ni Xiao Chen na sige, ngunit hindi ko ito kailangan sa ngayon, sa panahong ito, gusto ko lang mag-concentrate sa cultivation ko, para maghanda para sa Dragon at Phoenix Rankang. Kung magkakaroon man ako ng pagkakataong makalusot pagkatapos ng pagraranggo ng Phoenix, tiyak na bibigyan kita ng tulong sa iyong problema. Ngunit, mabilis naman na sinabi ni Tai Chuangsan na ngunit ano. Sinabi naman ni Xiao Chen na ang halaga ng pagtulong sa iyo, dapat mong malaman iyon. Agad naman sinabi ni Tai Chuangsan na sabihin ito. Nakangiti namang sinabi ni Xiao Chen na kilalanin mo ako bilang iyong master. Sa sinabi ni Xiao Chen ay bahagyang napaisip si Tai Chuangsan at hindi agad nakapagsalita. Dagdag pa ni Xiao Chen na pag-isipan mo itong mabuti bago gumawa ng iyong desisyon, kung kinikilala mo ako bilang iyong master. Natatakot akong matapos kang mailabas sa pulutong ng mga lobo, kailangan mong pumasok muli sa Den Tigre ulit. Maaari kang maglaan ng oras sa pag-iisip tungkol dito. Nanatiling nakatayo si Tai Chuangsan at pinag-isipan niya ito ng mabuti. Halos hindi gumagalaw si Tai Chuangsan sa kanyang malalim na pag-iisip sa kadahilanang kung magkataong pumayag siya ay magiging master niya si Xiao Chen. Habang si Xiao Chen naman ay nakangiti itong pinakikiramdaman siya. Makalipas ang ilang sandali ay hindi pa din nakapagpas siya si Tai Chuangsan. Maya-maya pa ay naglalakad na siya at sabay na sinabi niya na kilalanin ko siya bilang aking master, o ipagpatuloy ang buhay ko tulad ng dati. Mabilis namang lumipas ang isang araw sa lungsod ng Qingzhou. Makikitang nandito na ang mga nilalang na gustong sumali sa magaganap na rankings ng Phoenix at Dragon. Makikita din dito ang iba't ibang mga armas na pwede mong mabili sa lungsod.
Habang naglalakad sina Xiao Chen at Jiang Chuan ay nasabi na lamang ni Xiao Chen na parang karamihan ng tao ay nakarating na sa lugar na ito. Sinabi naman ni Jiang Chuan na totoo yan Big Brother, ayon sa aking impormasyon, halos lahat ng malaking tao mula sa iba't ibang lugar ng Xinwu Realm ay nakarating na sa Qingzhou City. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na kung gayon bakit ka pa narito iginigiit na patuloy akong sundan kesa pumunta sa pagsasanay ng seryoso. Agad naman na sumagot si Jiang Chuan na walang lis sa pagsasanay muli sa ngayon. Sa tingin ko, imposibleng makalusot ako sa pagkakataong ito. Maliban kung makatagpo ako ng isang pambihirang material ng kayamanan sa antas ng lupa, gayon paman, imposible rin ito. Agad na nagkunwari ang hangal na may kasamang arte, nasabi pa nga niya na sandali lang. Nagulat naman si Xiao Chen sa ginagawa ni Jiang Chuan na sabi pa nga niya na kung ano ito. Agad na sinabi ni Jiang Chuan ng may nakakalukong hitsura na Big Brother, patungkol sa hindi pangkaraniwang material ng kayamanan na Earth level, kahit na hindi ko magagamit iyon, ngunit magagamit mo iyon ng tama. Sinabi naman ni Xiao Chen na nakasimangot na naghahanap ka ba ng pambubugbog. Big Brother, naalala ko lang na sabihin sa iyo na ang ilang puwersa ay lihim na nagre-reserbo ng napakalaking halaga ng magagandang bagay, so paano na? Dagdag pa niya na gawin ito sa aming paggamit. Nakasimangot namang sinabi ni Xiao Chen na ang pag-agaw nito. Natuwa naman ang hangal na sabi pa nga niya na tulad ng inaasahan sa iyo, Big Brother. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na huwag mo laging isipin ang mga ganitong bagay na magulo, hindi naman tayo magnanakaw. Nakiusap naman ang hangal na hayaan mo muna akong matapos sa aking mga sinasabi Big Brother. Pinakinggan naman ni Xiao Chen si Jiang Chuan na sabi pa nga nito na Big Brother, ang pamilyang Zhao, siguradong kilala mo sila. Lagi na nilang ginagawa ang lahat ng kalupitan, kung aagawin natin ang kanilang pambihirang material ng kayamanan sa antas ng lupa, hindi ba't ituturing din tayong itinataguyod ang hustisya sa pamamagitan ng pag-alis sa mga masasamang tao? Sa mga sinabi ni Jiang Chuan ay nasabi na lang ni Xiao Chen na kamalian. Nang marinig ni Jiang Chuan ang sinabi ng kanyang master ay nalungkot siya dito. Subalit sinabi ni Xiao Chen sa kanya na gayon paman, kailangan kong sabihin na ito ay isang magandang ideya. Nasa isip-isip pa nga ni Xiao Chen na pamilyang Zhao. Sila talaga ang isang magandang target para sa akin upang hampasin, sapat na ang lakas ko, ang aking cultivation base ay naging malawak na din, kung nagkataong mayroong maraming pambihirang material ng kayamanan sa antas ng lupa, tiyak na tataas ang bilis ng aking pag-unlad upang makalusot. Tuwang-tuwa naman ang hangal na sabi pa nga niya na Big Brother, ipaubaya sa akin ang bagay na ito. Ang mga materyales ay hiwalay na pinangangasiwaan ng pamilya Zhao, kaya susubukan kong alamin ang kanilang oras at lokasyon ng mga deal. Nasa loob-loob pa nga niya ay napapangisi ito na hanggang sa oras na iyon. Sinabi naman na ni Xiao Chen na kung ganun, ipauubaya ko na sa iyo ang bagay na ito. Agad naman na sinabi ni Jiang Chuan na kung ganun Big Brother ay aalis na ako. Habang paalis si Jiang Chuan ay tuwang-tuwa ito at napapatalon sa tuwa. Natatawa na lamang si Xiao Chen sa hangal niyang servant. Nag-iisang naglakad si Xiao Chen sa lungsod ng Qingzhou. Sa kanyang paglalakad ay may nakapukaw sa kanya ng pansin na sabi pa nga niya na sa hindi inaasahan mayroong magagandang bagay dito. Nasabi pa nga nang nagbebenta na ang lahat, gumawa ng 2 hakbang pasulong, tiyak na matutuklasan mo ang bagong mundo. Napansin naman siya nang nagbebenta at sabay na sinabi nito na ikaw, naghahanap ka ba ng mga armas, batang mandirigma? Nagtanong naman si Xiao Chen na kung magkano ang gauntlet. Sinabi naman ng nagbebenta na ang gauntlet na yan ay walang iba kundi isang basura, hindi talaga sulit, ito ay 10 golds lamang. Sarkastiko namang sinabi ni Xiao Chen na kahit isang piraso ng basura ay ibinebenta sa halagang 10 ginto. Napakamot na lang sa ulo ang matanda habang natatawa at sabay na sinabi nito na sa totoo lang hindi naman masama ang gauntlet na ito, mayroon din itong kalidad ng Earth-level treasure, ngunit dahil nasira ito, kaya hindi na ito masyadong nagkakahalaga ng pera ngayon, ngunit ang material na ginamit para sa gauntlet na ito ay walang alinlangan na mahalaga pa rin. Sa mga sinabi ng matanda ay sinabi na ni Xiao Chen na kung ganun, ay kukunin ko yan. Natuwa naman ang matanda na sabi pa nga niya na mahusay, napakahusay. Sa isip-isip naman ni Xiao Chen habang pinagmamasdan niya ito na ang gauntlet na ito ay dapat na may kalidad sa paligid ng 3 baitang ng antas ng lupa, kahit na nasira,
ngunit ang pag-aayos nito ay hindi isang mahirap na bagay na gawin. Wala pa rin akong katulad na mga armas na mayroon ako sa nakaraan, gayunpaman, ang pagkakaroon ng ganitong gauntlet kahit papaano ay makikinabang pa rin ako. Sa malalim na pag-iisip ni Xiao Chen ay may isang hangal na nakasakay sa beast at mabilis itong tumatakbo na sabi pa nga niya na tumabi kayong lahat. At umalis kayo sa daan ko. Mayabang na naglalakad sa gitna ng daan ang hangal na young master. Si Xiao Chen naman ay nasa malalim na pag-iisip pa ito habang ang mga tao ay natatakot dito na kahit ang nagbebenta ay napansin din agad ang hangal na young master. Sumigaw na naman ang hangal na sabi pa nga niya sa mga tao na bilisan niyong umalis sa harap ko. Kung hindi tatapakan na lang kita hanggang mamatay. Sa pagsigaw ng hangal ay nasabi na lamang ni Xiao Chen na kung bakit ang daming baliw dyan. Natatakot namang sinabi ng nagbebenta na ito ang ikalimang young master ng pamilya Zhao, si Zhao Zi. Sinabi naman ng hangal kay Xiao Chen na hindi ka pa rin tumatabi. Pinagmasdan naman ni Xiao Chen ng bahagya ang hangal. Ilang sandali pa ay sinabi na ni Xiao Chen na ang pamilyang Zhao at Zhao Zi talagang tugmang-tugma. Sa hindi pagpansin ni Xiao Chen ay sumigaw na naman ang hangal na sabi pa nga niya na kung ganang ayaw mong tumabi ay pumunta ka na sa impyerno. Tumakbo naman ang matandang nagbebenta habang si Xiao Chen ay nanatiling nakatayo. Bahagya namang naging seryoso ang dalawa sa mga sinabi ng hangal. Agad na lumapit ang beast sa kanilang dalawa at nang akmang aapakan na sana silang dalawa. Ay hindi na nakapagpidyaw si Black at binigyan niya ito ng isang matinding titig. Sa ginawa ni Black ay pinagpawisan ang beast at kinilabotan. Agad na lumuhad ang beast sa takot niya kay Black na paslangin siya sa isang idlap lang. Na ikinagulat naman ito ng hangal na young master ng Zhao. Natawa naman si Xiao Chen sa ginawa ni Black na sabi pa nga niya na ikaw talaga Black masyado mo namang tinakot. Sa galit ng young master ay pinagsususuntok niya ang kanyang beast at pinapatayo niya ito subalit wala pa din itong reaksyon. Nanatiling nakaluhod ang beast habang takot na pinagpapawisan. Dahil walang reaksyon ang beast at hindi na ito sumusunod sa kanya ay sumabog na siya sa galit. Kaya naman agad niya itong binigyan ng isang saksak at sa ginawa niya ay napasigaw na lamang ito sa sakit na nararamdaman. Subalit biglang dumating ang ama ng hangal at pinauwi ang kanyang anak at binalaan si Xiao Chen na sabi pa nga niya na kung papatayin mo ang anak ko, babalatan kita. Sarkastiko namang sinabi ni Xiao Chen na ang ibig mo ang sabihin ay ang lalaking iyon. Karapat dapat siyang mamatay, kung hindi ka dumating ng maaga ngayon, hindi makakatakas sa kamatayan si Zhao Zi. Sa mga sinabi ni Xiao Chen ay nainis ang nilalang na sabi pa nga niya na bata huwag kang masyadong mayabang ang lakas ng pamilya ko Zhao ay hindi makakapantay sa iyo, huwag isipin na ang pamilyang Jiang habang nilalaro ang card para sa iyo, magagawa mo ang anumang gusto mo. Natatawa namang sinabi ni Xiao Chen na pasensya na pero kaya kong gawin lahat ng gusto ko. Naiinis namang sinabi ng nilalang na gustong gusto kong makita kung maaari mong panatilihin ito sa ganoong paraan. Seryoso namang sinabi ni Xiao Chen sa kanya na mag-enjoy ka sa panunood. Natawa naman ang nilalang sa sinabi ni Xiao Chen. At sabay niyang sinabi bago siya umalis na ngayon. Huwag mong sabihin gawin mo. Nasabi na lang ni Xiao Chen na ang Zhao na ito ay medyo malakas na tao, at mayroon siyang ilang mga iniisip. Maya-maya pa ay hinanap na ni Xiao Chen ang nagtitinda dahil bigla itong nawala. Nang makita niya ang matanda na nasa loob ng bahay at takot ay natawa na lamang siya dito. Bago siya umalis ay sinabi niya na sa matanda na kukunin ko ang baluti at narito ang ginto kolektahin ito. Sa kabilang banda naman sa residence ng pamilyang Zhao, ay agad na binigyan niya ng isang malakas na sampal ang kanyang anak na puro katarantaduhan ang ginagawa at sabay na sinabi niya na kung hindi ako dumating ngayon, patay ka na. Sa gulat ng hangal ay naiiyak niyang sinabi sa kanyang ama na sinaktan mo na naman ako. Galit namang sinabi ng kanyang ama na bubugbugin pa kita kaysa mapatay ka ng iba. Dagdag pa niya na simula ngayon, bawal kang maglakad sa mga lansangan. Bukas pupunta tayo sa basehan kasama ang ilang matatanda para kumuha ng kargamento. Agad naman siyang sumang-ayon sa takot na baka bigyan na naman siya ng sampal ng katotohanan. Agad na sinabi ng nilalang na umalis ka na sa harapan ko. Nagmamadali namang umalis ang hangal. Nang makaalis ang kanyang anak ay ibinaling naman niya ang galit niya kay Xiao Chen na sabi pa nga niya na kung papatayin mo ang anak ko siguradong maghihiganti ako pero ngayon, sa panahong ito,
hayaan mong patuloy kang lumaban. Bahagya namang inilipat ang eksena kay Xiao Chen habang hawak-hawak ni Xiao Chen ang balute ay sinabi niya kay Luan Ping na paano ang bagay na ito. Agad naman na sinuri ni Luan Ping ito at sabay niyang sinabi na magandang bagay, ang tiered quality armor, bagamat nasira ito ay maliit lang na problema. Sinabi naman ni Xiao Chen na ikaw na bahala mag-ayos, tutal pinaghirapan mo na, ito ay isang refiner lamang. Natuwa naman si Luan Ping sa sinabi ng kanyang master at sumang-ayon siyang masaya. Subalit humirit si Luan Ping na sabi pa nga niya na siya nga pala master tungkol sa research ko. Agad naman na sinabi ni Xiao Chen sa kanya na maghintay. Hindi pa ito ang oras. Sa sinabi ni Xiao Chen sa kanya ay malungkot niya nang sinabi na kung ganon ay kukunin ko ang aking mga vest. Na agad namang sinabi ni Xiao Chen sa kanya na kunin na ito at magmadali. Habang malungkot si Luan Ping ay masayang nagmamadali naman si Jiang Chuan na sabi pa nga niya na boss isang magandang balita. Agad namang tinanong ni Xiao Chen na kung ano ito. Sinabi naman ni Jiang Chuan na may squirrel na ako, at ang pamilyang Zhao ay magkakaroon ng isang batch ng mga padala na babalik bukas, ang lokasyon ay basehan sa labas ng lungsod ng Qingzhou, at ang oras ay 1:15 ng hapon. Dagdag pa niya na boss, hindi lang yan. Ngunit ito ay nagtanong tungkol sa oras ng mga kayamanan, na inihatid ng pamilya Zhao ay mas sagana kaysa dati, mayroon pang malapit na halamang paraiso. Sinabi naman ni Xiao Chen na kung may totoong ranggo, kung ganun ito ay mas makapangyarihan. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Sa isip-isip naman ni Xiao Chen na bagamat maliit ang tunay na martial arts world, maaari din itong magparami ng makalangit na espiritong kayamanan at mga halamang gamot. Hindi karaniwan para sa pamilya Zhao na makuha ang mga ito. Ayon sa aking kasalukuyang cultivation base, kung may mga makalangit na materyales at kayamanan ng langit, na sinamahan ng mga pamamaraan sa pagpino ng gamot, maaari pa itong dalhin sa akin sa susunod na antas. Sa malalalim na mga iniisip ni Xiao Chen ay nagsalita na si Old Joe na Master, gusto mo bang sumama ako sa inyo bukas? Agad naman na sinabi ni Xiao Chen na oo naman. Agad naman na sumingit ang servant niyang hangal na si Jiang Chuan na excited pa nga ito na boss, paano naman ako? Sinabi naman ni Xiao Chen na manatili ka sa bahay at magsanay ng may kapayapaan ng isip. Sa sinabi ng kanyang master ay nalungkot ito na parang bata, subalit hindi lang naman siya dahil pati na rin si Luan Ping ay ganun din ang naramdaman. Sinabi na din ni Xiao Chen na lahat tama, magpahinga na tayo, Lao Zhou, bukas ng umaga, aalis tayo sa oras. Agad namang sinang-ayunan ito ni Lao Zhou samantalang si Jiang Chuan ay parang binagsakan ng langit at lupa. Maya-maya pa makalipas ang ilang oras sa kwarto nila Xiao Chen at Black. Ay same time na nagko-cultivate dito ang dalawa at makikita sa buong katawan ni Xiao Chen ang nag-uumapo na enerhiya. Napangisi naman si Black na sa isip-isip pa nga niya na gayon paman. Ang boss ay sobrang mapagpatawad, wala akong pakialam. Tuwang-tuwang nakahiga si Black na agad naman itong napansin ni Xiao Chen. Nasabi na lamang niya habang pinagmamasdan ito na ang nilalang na ito ay bakit siya mas mukhang tao. Makalipas ang isang araw sa gitna ng bundok, ay ito na din ang itinakdang araw na kung saan ito ang sinasabi ni Jiang Chuan na ang pamilyang Zhao ay may mga kargomentong dala. Makikita natin dito ang mga kasama ng hangal na hindi din basta-basta dahil ito ang mga elders ng pamilya Zhao. Sinabi naman ng hangal na young master na maghintay tayo ng sandali. Na may dumating. Kaya naman mga elders, kailangan yung pagbutihin ang iyong trabaho. Sinabi naman ng isa na ano ang mahirap sa pagtatrabaho para sa pamilya kong Zhao. Natuwa naman ang young master sa sinabi ng elder na sabi pa nga niya na napakahusay. Pagkatapos ibalik ang batch ng mga bagay na ito, lahat ay gagantimpalaan. Hikayatin ko ang aking ama, ang lunas, ang mga matatanda, na ibahagi ito. Agad naman na nagpasalamat ang tatlo sa mga sinabi ng kanilang young master. Nasabi na lang ni Xiao Chen na itong lalaki na naman. Kawili-wili ito. Dagdag pa niya na may tatlong masters, junior master silang lahat, hindi mahirap pakitunguhan. At sabay na sinabi niya kay Old Joe na ito ang iyong dapat na antabayanan. Agad naman na sinabi ni Old Joe na ano ito.
Itinuro naman ni Xiao Chen na lumapit ka, nakikita mo ba ang lalaking iyon? Pinagmasdan naman ito ni Old Joe at sinuri ang kakayahan nito. Subalit nagtataka siya dito na sabi pa nga niya na ito. Wala akong nakikitang pahiwatig ang taong ito ay walang iba kundi ordinaryong antas. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na itinatago din ng lalaking ito ang kanyang mga kasanayan sa cultivation, kahit na dapat nasa ika-4 siya. Sinabi naman ni Old Joe na isa din siyang master. Ipinaliwanag naman ni Xiao Chen na ang taong ito ay nagpapakita ng isang pakiramdam ng pagiging matuwid, at mayroong isang dalisay na puso sa kanyang katawan, sayang naman ang ganyang tao at ginagamit talaga ng pamilyang Zhao. Sinabi naman ni Old Joe na ang master ay may puso ng pag-ibig. Nakangiti namang sinabi ni Xiao Chen na magaspang na brilyante pero sa tingin ko ay magagamit ko ito. Nakahit si Old Joe ay sinabi din na karangalan din niya ang humanap ng master. Maya-maya pa ay dumating na nga ang hinihintay ng young master na sabi pa nga niya na sa wakas ay dumating na din. Nasabi na lang ni Old Joe nang makita niya ang mga dumating na sigurado akong napakarami pang mga masters na sumama sa isang grupong ito. Dagdag pa niya na ang pag-escort ay mayroon ding 3 kaakit-akit na powerhouse, ang lakas ng pamilya Zhao, ito ay talagang hindi nagpapabaya. At dito na din matatapos ang ating episode mga bidang hangal subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout, kaya naman shoutout kay Junior Lopez from Hermosa Bataan, Ariel Monte de Ramos, Gilbert Vallejo, Noel De Jack, Gilbert Mendoza, Proxy, Adele Escobedo, at hanggang dito na lang muna mga bida, at sa mga hindi pa na shoutout ay huwag kayong mag-alala dahil nakalista naman ang iyong mga pangalan at nakikita ko ang mga comments nyo. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata, kaya naman mangyaring palike na lang po.